Dati, pinagbintangan ang mga teacher na tagaluto ng tunito niladang pansit. Ngayon naman, tagaturo ng walang modo. Saan ang hostesyan nga, Auntie Claire? Ang tanong ko, sino rin nagturo sa'yo na magiging bastos, Auntie Claire? Si Bangag ba? Hindi po, kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Minsan na po natin nakita, mismo, Diba? ang ibang mga guro Tingnan nyo ay na lumalabag sa pakta ganitong talaga to, klase no? ng moralidad. Kapal na Sila minsan mukha ay mo, nagtuturo Auntie sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Kung paano maging walang modo. Ayan, palakpakan, Auntie Claire. Sikat na sikat yung linya mo yan. Parang box office. Sila ngayon. Ang dami nyo ng kalaban Malacanang. Naku po, yung mga tukmo dun sa Malacanang, kailan nyo ba tanggalin itong hinayupag na spokesman ninyo? Pero hanggat nandyan yan, pananatiling negative rating yung Pangulo ng Bangag. Naku po, welcome back to my channel mga kabayan. Andito lang po tayo sa ating mga tawanan para maalis ang inyong mga stress, yung mga inis dyan kay Auntie Claire, yung mga hindi nakamove on dyan kay Auntie Claire, lalo na yung mga teachers. Naku po, malaking insulto po ang ginawa nitong Impacta mga kababayan. At marami tayong mga video tutunghayan, but before that, dito muna tayo mga kababayan, magtawanan muna tayo dito kay Impacta. Mismo, ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging Ganyan ba? walang modo. Kung Eh, paano yan? Auntie Claire? Hindi po kayo lahat. Hmm. Hindi po kayo Mahugas na. sinisisi. Ayan. Mga ma'am and sir, naka-move on na kayo kay ICC. Naku, maraming wala pa. Kaya pala Sisi yung pangalan niya. Puro pala Sisi. Mahilig magsisi. Ang una nilang kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, walang basurahan. Walang... Uy. Ito pala, describe the president. Nakalagay dyan, baggy, bald, Ito pa ang dahilan pagkapikon. Diyan, nagkukonsya Ang bagong Pilipino, kung kinakailangan, naging bata ganito. Sinabi ko na sa inyo lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ni Claire Castro ay basura. Sura. Totoo yan. Sinawanan ka ni Auntie Claire. Disabled. ang bagong Pilipino, kung kinakailangan, magtatrabaho kahit na may bagyo. Hindi tinatalikuran ang tungkulin sa tao. Ganyan na talaga, Auntie Claire. Hindi na natin nakikita ang NDRRMC na Kaya nga ako, nagtatanong ako baka naman, ako tanong ko lang ito nag-resign na ba si Marcos? Naku po. Hindi, yun ang tanong ko dito. Nag-resign na ba si Marcos? Busy. Bakit hindi na natin maaninag yung animal na yan? Parang walang ginagawa. is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema ko minsan, Busy walang sa paghanap basurahan. ng basura. Nice thing about that is I can just walk on vlog any time of the day, and I don't have to worry about someone trying to snatch my camera. It's safe here. I don't know if I was in certain areas in Manila, I'm not sure if I'd want to do that. Panglimang Maynila sa listahan ng Naku riskiest po. city, Kawawa pinakamapanganib na ang lungsod sa Maynila. buong mundo para sa mga dayuhang turista base sa pag-aaral. Kung kinakailangan, Tumahimik, Auntie Claire. magtatrabaho kahit na Magawa na kami ng racket ni Elon Musk. Kasi sa Mars na ako titira. Pilipinas kasi laging baha. Tapos yung tax ko napupunta lang sa maleta. Ako si Jose Rizal, guys. Wala ninyo ako. Sasapakin ko yung mga politikong na yan. Grabe naman, hindi pa nakontento ang mga buwaya, lalo na itong si King of Insertion na si Charis Marcos. Pagdating sa budget, basta siya ang kukuha, approved ka agad. Di baling walang barangay election, basta ang pondo ay secured na para sa mga buwaya. Daig pa nito ang pandemya, ito lang ang payat na hindi na mabubusok. Kawawa ang tayong mamamayan nito, lahat ng pwedeng pagkakikitaan ng pamilyang Marcos ang expert dyan. Tingnan nyo, may bago naman silang paghati-hatian. Malapit na lang matapos ang termino ng ama niyang puro kabangagan tulad niya. Umabot na sa 11 na trilyon ng utang. Hindi pa nakontento ang mga kawatan. We all need a government like this. 10 days.
Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? Binayaran na ng Philippine Airlines ang 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno ng Pilipinas. If you operate an ABS-CBN, tapos manluloko lang kayo ng tao, mag-swindling kayo, I have to stop you. Agad nang pinatitigil ng NTC o ng National Telecommunications Commission ang operasyon ng ABS-CBN. I'll give a warning to Canada maybe next week that they better pull that thing out or I will set sail doon sa Canada, ibuhos ko yung basura nila doon. Ibinyahin na po pabalik sa Canada ang tunay-tunilada nilang basura na 6 na taong nakatambak po sa bansa. Sinisingil ako ng 7 billion na lugi nila. Sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Manila at Manila Water, hindi na nila sisingilin ng gobyerno. Sabi ko, bilyong pisong tayo. Gusto ko makita itong mga putang inang mga bilyonaryo na ito sa loob na. And we do not need a government na palaging sinasabing wala tayong magagawa in so many problems that are happening in the country. Wala tayong magagawa dyan. Inutil. You are in the office. You are in the Malacanang. And you are the one with the power. Do not tell the Filipino people na wala kang magagawa. You all have the choice. You all have the power. Kailangan namin ng government na may initiative. Kailangan namin ng government na may power. Kaya wag mong sabihin sa amin na wala kang magagawa. Ang sabi po ng Pangulo, una, hintuin muna natin yung pagnanakaw. Kasi at ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Ayan, bongbong bangal. Ayan, hindi natin deserve itong ganitong Pangulo. Kaya gusto pa rin natin na sana maibalik ang mga Duterte dyan, katulad ng mga ginawa ni Tatay Digong. Nakakamiss talaga ang mga video ni Tatay Digong. At isipin nyo, 3 buwan na lang mga babayan, pag 2027 na. Ako, hindi na pwede sila makapag-file ng impeachment dyan. Kaya ngayon, last hura talaga nila mga babayan, binubuhos talaga nila yung mga drama nila. Ito pang drama nila ngayon sa usapin dyan sa impeachment na si Chis Escudero daw ay gumagapang daw dito sa mga minority mga babayan. Which is, I don't think that's true, no? Ito talaga ay sinisiraan lang nila si Chis. Mukhang hindi nila mabali o Chis yung stand ni Chis talaga sa impeachment na kailangan ng 16 votes. Kaya kung ano-ano naman ang intriga nila palapalabas dito kay Chis. So huwag kayong magpapaniniwala dito mga babayan sa mga propaganda. Lalo na itong mga media, kasali ito sila ang laging nag-iintriga dyan. Ha? Mga hayop talaga itong mga bayaran, no? Lalo na itong pagmukha ni Abante. Ito, nagpapress kong, oy, hinahanap mo si VP Sara, hayop ka. Andito, tingnan mo. Dito ako sa Zamboanga City at ako at yung buong Office of the Vice President ay nakikiramay doon sa pamilya na namatayan at nagpaabot ng simpatya doon sa mga estudyante na nasugatan at na-trauma dahil sa nangyari. At nandito din kami para magtanong sa iba't ibang paaralan kung paano makatulong ang Office of the Vice President sa pagiging handa nila sa mga iba't ibang posibleng mangyari sa loob ng kanilang eskwela, whether it's a natural or man-made disaster. Dahil yung Office of the Vice President, meron kami Disaster Operations Center. At yung mga ganyan na mga pangyayari tulad ng pamamaril ay kinukonsidera namin isang trahedya, isang kalamidad, isang disaster. Di ba? O, Abante, anong ginawa mo dito sa mga nangyaring ganito? Wala, puro lang kayo dak-dak dyan. Kasi itong mga kababayan, alam nila na talagang papalapit na po ang eleksyon at wala din sila talagang mapapala dyan sa impeachment. Kaya kung ano-anong drama na lang ito, pautot na lang ito nila mga kababayan, lasuran na lang ito. Pero wala naman ito natutulong talaga. Tingnan yung si VP Sara. Kahit na ano-ganon nilang paninira, pero every time mabibisita si VP Sara, ang daming tao sumusuporta sa kanya. Itong mga to, lalo na itong si Bongbong Bangal, na kinakantsawan din sa Davao, yun ang ginagawang rason ni mga babayan, ni impacta.
Doon siya napikon. Yung video na kinakantsawan si Bongbong Bangag hanggang sumasakay ng chopper, yun ang sinisisi niya kuno ang mga teacher na nagtuturo kuno ng ganun. Meron ka bang ebidensya impact? Meron bang ni isang mga testimonya na mayroong isang guro na nagturo ng ganito ganyan? Diba? So, ilusyon mo lang yan dahil lang yan sa bunga sa iyong pagkapikon. Yan yung kinantsawan niyang bangag mo. Bakit gawa ito ng mga kabataan? Dahil ito ang nakikita nila. What you see is what you get. Yan, Pierre Castro. Dahil nakikita ng mga bata kung paano ginawa nitong bangag, pagnanakaw at paggigipit sa mga Duterte at pinakulong pa si Duterte. Kaya galit na galit ang taong bayan dito kay Bongbong Bangag. At saka siyempre, tatawagan nila na bangag, ang kapatid lang naman niya ang nagbulgar dyan, di ba? Kung gaano ka magsisinghot itong mag-asawa. Kaya lahat ng mga ginagawa ni Pierre Castro ngayon mga kabayan ay puro palpak at sumasablay talaga ang Pangulo dahil dito kay Pierre Castro. Naku, kailan ba niya sisantahin yan? Meron na ba kayo kandidato? Hindi kaya gawin mo itong kandidato Bongbong Bangag si Pierre Castro. Pierre Castro for President, naku po! I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. Ay as in yun? Mag-endorse pero was de kabalong kinsa. Kalukan ni mo oy. Huy Amega, pamili na oy o kinsa imong i-endorse para makasayo-sayo mong pangampanya. Kay kusog ra ba kayo yung kalaban no? Basig nagtuo mo. Yot, mao na jud ni dugay kay gipabot sa mga tao ay ang 2028 election. Para makapahulay na po misigi paminaw na imong utal-utal nga istorya. Uy, makapahinga na rin tayo. Maki, Maya, maalamano. Unsa daw? Niyabag ka? Problema ko minsan, walang basurahan. Presidente natin mga kabayan. Shout out sa mga kabayan natin na gumagawa ng ganitong videos mga kabayan. Talagang ito po ang mga nangyayari sa kasalukuyan dahil hindi naman ito magagawa ng mga vlogger. Kung hindi ito ang nakikita nila at ang tunay na nararamdaman nila. At syempre, may mga real talks din dito. Alright, shout out sa mga babae natin laging gumagawa dyan. And sa mga bago dyan, subscribe and share this video. Until next time, meron pa rin tayong mga sandamakmak na kantsawan at dito sa mga buhaya.